Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isayas, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakinggan natin ang hula, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ang Diyos ay sumasa atin. Sinabi ito ni Propeta Isaias ng 700 taon bago dumating si Jesus. Sinabi niya ito kay Haring Akas na ayaw maniwala na ililigtas ng Diyos ang Jerusalem laban sa pagsalakay ng mga kaaway. Kahit ayaw niyang maniwala, patuloy ang balak ng Diyos na magligtas. Hindi nga natuloy ang pagsasalakay ng mga taga Damasco at mga taga Samaria sa Jerusalem. Pero ang tanda na ibinigay ni Propeta Isaias ay hindi lang para sa pagliligtas ng Jerusalem. Ito'y para sa pagliligtas ng lahat ng mga tao sa kasamaan. Ang sanggol na ipinanganak ay ang Diyos na sasa atin sapagkat siya ang anak ng Diyos na naging tao. At ang dalagang ito ay si Maria. Sabi ng anghel kay Maria na ito'y mangyayari kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Maglilihi si Maria at mananatili siyang birhen kasi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kikilos sa Kanya. Ito po ang hiwaga na ating inaabangan na ipinagdiriwang. Ang birhen na manganganak at ang Diyos na sumasa atin. Si Jesucristo ay ang kasatuparan ng mga pangako ng Diyos. Matagal nang pinagplano ng Diyos ang ating kaligtasan. Inihanda ng Diyos ang bayan ng Israel sa loob ng 2,000 taon para sa pagdating ng Diyos sa piling natin. Mula pa kay Abraham hanggang pagdating ni Jesus. Ang nakakalungkot lang, dumating ang Diyos sa kanyang bayan at hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Ang pagtanggi ni Haring Akas sa alok ng Diyos na humingi ng tanda ay nangyayari pa hanggang ngayon. Maraming tumatanggi sa alok ng kaligtasan kahit na sa panahon ng Kapaskuhan. Marami hindi pumapansin sa Diyos sa panahong ito. Gusto lang nila na magsaya. Mababaw na kasiyahan. Gusto lang nila ng bonus. At bumili ng mga regalo o kumain ng masasarap. Pero ayaw nila ng manliligtas. Ano pang tanda ang kailangan nila na mahal sila ng Diyos? Nandito na ang Diyos sa kanilang piling.
naging kapwa na nila ang Diyos sa araw ng Pasko. Salamat o Diyos na binigyan mo kami ng pananampalataya na kilalanin ang tanda na ibinigay mo sa amin. Salamat at tinatanggap namin si Birheng Maria at ang kanyang anak na si Jesus. Ipinagdarasal namin na ngayong Pasko, mas lalong lumawak ang pagtanggap ng mga tao sa iyong anak, ang regalo ng iyong pag-ibig sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.